ito, part of our, sabi ko nga, these are learnings to us. Learnings, pag-aaral, na paggagawin na namin yung safe water ordinance, ito incorporate namin lahat. At titingnan din namin yung aming sanitation code kung ano pa mga kailangan i-revise doon. Yamen. Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang pagrebisa at amyenda sa sanitation code ng lungsod. Kasunod ito ng gastroenteritis outbreak na hanggang ngayon ay nagdudulot ng pangamba sa mga residente at turista sa summer capital ng bansa. Agad na kumilos at nag-imbestiga ang lokal na pamahalaan sa mga rekomendasyon na ginawa ng mga doktor ng City Health Services Office kasunod ng hindi pangkaraniwang pagdami ng kaso ng diarrhea at acute gastroenteritis. Ang mga karamdamang ito ay masakit na dala ng tubig na kadalasang dulot ng kontaminadong tubig o paghahanda ng pagkain na hindi malinis. I-require ko na yan. Isa sa mga nakita namin. Nakita namin, hindi sila nagme-maintain. Marami sa kanila hindi nagme-maintain ng records ng kanilang mga transaction, logs, ledgers. Wala. Another is, marami sa kanila hindi pala ni-register yung mga trucks nila. Tapos, kulang ng sanitation permit yung mga personnel. Dagdag pa ni Mayor Magalong, kapag naging normal na ang sitwasyon, ay sunod na nilang pag-aaralan ito kasabay ng pag-imbestiga sa mga kumpanya at mga posibleng may pananagutan dito. Kabilang sa mga sisiyasatin ang mga restaurants owner, food establishments, pati na ang delivery services at iba pang entities na makikitaan ng kapabayaan o pagkukulang. We will have a drinking water code, pero Mayor suggests instead of drinking water, it will be safe water code. Kasi yung water code includes in the rivers, everywhere, and we need one specifically for drinking. So it should be a safe water ordinance. Ang konseho ng lungsod ay gumagawa ng isang safe water na ordinansa para sa mas mahusay na pamamahala ng produksyon at pamamahagi ng inuming tubig kasunod ng gastroenteritis outbreak na pinangangambahan pa rin sa summer capital ng bansa. Ayon kay City Councilor Betty Lourdes Tabanda, ang chairperson ng Committee on Health and Environment, na kailang i-update ang mga ordinansang kumukontrol sa tubig. Kabilang ang Water Code ng Lungsod o Ordinance No. 13 na nagtatayo ng lokal na komite na sumusubaybay sa kalidad ng inuming tubig at isang task force na nangangasiwa kung paano sumusunod ang mga serbisyo ng tubig sa mga pamantayan para sa maiinom na tubig. And also the procedure for the granting or renewal of permits of the water delivery. And we will look into the possibility kasi may organisasyon ng mga water refillers. And one of the biggest problems is sa asosasyon na yan, they're very strict about the regular testing. But there are many water refillers who refuse to join. Umakyat ang mga kaso noong Enero 8 at Enero 9 nang tumaas ang bilang ng mga pasyente sa 500, ngunit ang mga ospital at klinika ay nagulat ng pagbaba. Nang magbukas ang lungsod ng portal ng kalusugan noong nakaraang linggo upang payagan ang mga tao na i-report ang kanilang mga kondisyon, ang bilang ng mga pinaghihinalaang pasyente ay umakyat sa higit sa 3,000. Sinabi niya ng mga deep well na pinamamahalaan ng Baguio Water District na nagsisilbi sa downtown Baguio ay naklear na ng mga laboratory test para sa coliform o E. coli o fecal matter. Ngunit ang mga resulta ng pagsusuri na inilabas noong Enero 12 ay nagpakita na ang coliform ay natagpuan sa tubig mula sa ilang mga deliveries sa 4 na restaurant, isang paaralan at isang dispenser ng tubig sa bahay. Samantala, hinimok ni Attorney Nelly Olaires, presidente ng Baguio Association of Purified and Mineral Water Refillers Incorporated, ang konseho na isaalang-alang ang pag-aatas sa lahat ng water refilling enterprises na maging mandatoryong miyembro ng kanyang grupo para mas mahusay na self-policing. Humingi rin siya ng mga bagong regulasyon na mabigat na magpaparusa sa mga serbisyo ng tubig na tumatakbo ng walang permit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw.